Mr. Alden Richards. Sabay totoo nga bang naging palaban matapos siyang minaliit ng aktor na ito, at sino nga ba ang mga at ano nga ba ang naging panlaban ni Mr. Alden Richards sa mga bagay na ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. Pag-usapan na natin dahil nga sa mundo kasi ng showbiz at social media, hindi may iwasan ang mga pahayag na minsan ay nagiging controversial. Ngunit may mga pagkakataon din na sa isang simpleng pag-amin ay nagiging inspirasyon ng marami. Ganito ang nangyari sa pagitan ng aktor na ito at ni Mr. Alden Richards matapos ang kanilang pagsabak sa isang kompetisyon kung saan pinakita ni Alden na kaya niya. Kasi mahirap kasi na minamaliit ka, parang ina-underestimate kasi yung kakayanan nitong si Mr. Alden. Naging usap-usapan online ang naging pahayag ni Mr. Nico Bolsico kung saan inamin niyang minaliit niya si Alden Richards bago pa man sumabak sa triathlon. Ayon sa kanya, hindi niya akalain ang kakayanin ng aktor ang matinding paghanda at pisikal na hamon sa naturang kompetisyon. Sa isang social media post, diretsahan niyang sinabi na nagkaroon siya ng pagdududa sa kakayanan ni Alden dahil sa pagiging abala nito sa showbiz. Para kay Nico, tila imposibleng magkasabay, magpasabay ang pagiging isang top actor at pagiging isang high performance athlete. So ibig sabihin, hindi pa man nagsisimula yung kompetisyon, yung triathlon kasi parang talagang kailangan malakas talaga yung mo dyan, yung katawan mo, kasi tatakbo ka, magbabay ka, magsiswimming ka, ganun yun po yung triathlon. Ngunit kalaunan ay talagang napatunayan niyang mali siya. Ang pagbabago, nagbago bigla yung pananaw ni Mr. Nico pagdating po kay Alden. Habang tumatagal ang training, ay unti-unting nagbago ang pananaw ni Mr. Nico kay Alden. Ayon sa kanya, nasaksihan niya kung paano pinagsabay ng aktor ang trabaho at matinding ensayo. Alam natin, sobrang disiplinado po talaga si Alden when it comes to, pag meron kasi Alden Richards kasi yung tipo na pag meron siyang gustong gawin, talagang determinadong gagawin niya at magkakaroon ng magandang resulta. Mula sa taping hanggang sa training, ipinakita ni Alden ang dedikasyon na bihirang makita kahit sa mga profesional na atleta. Hindi siya nagpahinga at bawat araw ay tila may layunin. Ayon sa ulat, sinabi ni Nico na I underestimated you and I'm proud, sabi niya. Isang simpleng pahayag ngunit puno ng paggalang at pag-amin ng pagkakamali. So dumating ang araw ng triathlon at dito tuluyang nabago ang pananaw ni Nico. Sa mismong kompetisyon, nakita niya kung paano ibinuhos ni Alden ang lahat ng kanyang lakas. Ayon sa kanya, hindi na niya nakita si Alden bilang isang artista lamang, nakita niya ito bilang isang tunay na atleta, isang taong handang ibigay ang lahat para sa laban. Ang kanilang lab team kasama si Will Dasovich ay nagtapos sa ika-9 na pwesto sa mahigit 70 silang mga kalahok, mga parang sobrang dami po yung mga sumali. Ang kanilang team kasama si Will, at hindi man sila nagkampiyon sa kanilang performance ay kahanga-hanga, lalo na para sa mga isang aktor na napakaraming commitments. Doon po mga si Mr. Nico Bolsico. Kala niya kasi talaga hindi kakayanin ni Alden dahil aside doon po sa mga trainings po niya, on top of that is meron pa siyang mga tapings. So kaya talagang nagduda po itong si Mr. Nico Bolsico. Hindi man nila nag-champion doon, pero nakita nila yung determination at commitment ng isang Alden Richards. Matapos ang kompetisyon, hindi nagdalawang isip si Nico na humingi ng paumanhin kay Alden. Sa halip na itago ang kanyang pagkakamali, ipinahid niya ito sa publiko. Para sa marami, ito ay isang patunay na humility, isang katangiang bihira sa mundo ng showbiz at social media. Ang kanyang pag-amin ay hindi lamang paghingi ng tawad, kundi pagkilala rin sa tunay na kakayahan ni Alden. Ang tagumpay ni Alden Richards ay hindi maikakailan na ang malaking panalo sa kwentong ito ay si Alden Richards. Bukod sa kanyang achievement sa showbiz, napatunayan niya na kaya niyang magtagumpay sa larangan ng sports. Sa kabila kasi ng kanyang hectic schedule, nagawa niyang mag-ensayo, magbawas ng timbang, at mag-perform sa isang international international triathlon event. Ito ay hindi biro. Ang triathlon event ay isa sa pinakamahirap na sports sa mundo na nangangailangan ng lakas. So, ang pangyayaring ito ay may dalawang bahagi or mahalagang aral na huwag tayo basta-basta manghuhusga, huwag tayo masyadong judgmental. Maraming taong katulad ni Nico na minsan ay nagkakaroon ng preconceived notion tungkol sa iba. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay lumalabas sa pamamagitan ng aksyon. Sa kaso ni Alden, pinatunayan niya na hindi dapat maliitin ang isang tao base lamang sa kanyang propesyon o imahe. So, makikita rin dito ang dalawang mahalagang aspeto ng tagumpay. Pinakita ni Alden dito yung kanyang dedikasyon, sa sipag at tiyaga niya ay kaya niyang lampasan ng anumang limitasyon. And of course, nakita rin dito yung kababaan ni Alden. Pinakita naman ni Nico na ang pag-amin ng pagkakamali ay hindi kahinaan, kundi lakas reaksyon ng publiko.
Umaninid po ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang ginawa ni Alden Richards. Umani ng papuri ang dalawang personalidad mula sa netizen. Marami ang umanga kay Alden dahil sa kanyang determinasyon habang pinuri rin si Nico sa kanyang pagiging honest. Sa social media maraming fans na nagsabing inspiring ang kanilang kwento, isang paalala na ang tunay na laban ay hindi laban sa iba kundi laban sa sarili. Kung susuriin, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa triathlon showbiz. Ito ay tungkol sa pagbabasag ng stereotype, pagpapakita ng tunay na kakayahan at pagtanggap sa sariling pagkakamali. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis ang paghusga ng mga ganitong kwento, mahalagang paalala na ang issue ni Nico at ni Alden ay nauwi rin hindi sa away kundi sa respeto. Mula sa pagdududa ay naging paghanga. Mula sa pagmamaliit ay naging pagkilala. At higit sa lahat, ito ay naging inspirasyon sa marami na kahit gaano ka kaabala o kakilala, may kakayahan kang patunayan ng iyong sarili sa larangan ng iyong pipiliin. Ayun. So, pinakita dito ni Alden Richards na hindi ka dapat agad-agad magja-jump into conclusion na parang ikaw mismo sa sarili mo nakaalam, pakita mo at you have to be proud, 'di ba? Na talagang kakayanin mo lahat ito. Tapos nakita ko din kasi kay Alden na ito rin mismo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa ring love life si Alden. Kasi parang lahat talaga sinusubukan niya. Tingnan pating pagiging triathlon international sports ginawa niya na rin, 'di ba? Kaya nga lamang yun, medyo nagduda lang talaga yung mga kasama niya na akala nila hindi kakayanin ni Alden. But anyways, in God's will, kahit hindi po sila nag-champion doon, pero at least he tried, diba? At pinakita niya na kinaya niya. Yun nga lang, kinapos lang talaga. No? So, kaya naman, on behalf of our team, congratulate din natin si Alden for the great effort na ipinakita niya dito po sa international competition. So, sa lahat po ng mga supporters at sa lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Alden Richards, dahil kumpirmado na si Alden ay mananatili sa isang napakagandang lugar kung saan may kasama siya ditong isang morena. Tila dito magtitika ang isang Alden Richards. Yun ang ating pong pag-uusapan maya-maya lang. But before that, and now let's talk about Alden Richards at kung ano ba yung mga kaganapan sa buhay ni Alden Richards sa ngayon, dahil matapos nga po na parang ilabas na ni Alden kung ano yung kanya magiging plano this coming Holy Week, kung saan pinag-uusapan po ito ng ilang mga netizen dahil talagang inaabangan kung may pa-abs ba si Alden this coming Holy Week, no? Isa na namang kapanapanamik na yugto sa karera ni Alden Richards ang paparating ngayong 2026 sa gitna ng kanyang sunod-sunod na project at tagumpay. Nakatakda na siyang maging abala sa isang taping na pinakaabangan ng serye na Love Siargao, kung saan makakatambal niya ang award-winning actress na si Miss Larin Lustre. Ngunit bago tuluyang sumabak sa panibagong hamon, pinili muna ng aktor na magpahinga at magmuni-muni ngayong darating na Holy Week. Isang desisyon na nagpapakita hindi lamang ng kanyang pagiging profesional, kundi pati ng kanyang lalim bilang isang tao. So, dahil nga paparating na yung Holy Week at sinabi po ng base po sa ulat, si Alden Richards ay mananatili sa Siargao ng isang buong buwan. So which means lock-in taping sila doon, So lahat ng mga iras niya, sa lahat sa mga errands niya dito po sa Manila, yung kanyang ginagawa po na mga project dito po sa dito sa Manila ay tatapusin niya na within this month of March. Kasi pagpasok ng April, after the Holy Week, sasabak na po siya sa isang buwan, na series na gagawin nila ng isang nag-iisang morenang aktres at napakagandang si Miss Nadine Lustre. So ayon sa ulat, magsisimula na ngayong April ang taping ng Love Siargao, isang romantic drama series na ipapalabas sa streaming platform na View. Ito ang kauna-unahang proyekto na magsasama kina Alden Richards at Nadine Lustre. Sila ang tinaguri ang dalawang bigating pangalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ang serye ay umiikot sa kwento ng dalawang estranghero na may magkaibang pananaw sa buhay. Ngunit pagtatagpuin ng tadhana sa isla ng Siargao, may elemento rin itong tinatawag na Siargao Cursed, kung saan sinasabing ang mga bumibisita sa isla ay maaaring hindi umaalis o tuluyang umiibig. Hindi sila umaalis doon na parang hindi sila nakakatagpo ng bago nilang pag-ibig. Bukod sa love story, layunin din ng proyekto na ipakita ang kagandahan ng Pilipinas, lalo na ang Siargao, sa mas malawak na audience. Ayon kay Alden, isa itong love letter to the Filipino na naglalayong ipagmalaki ang likas na yaman ng bansa habang nagkukwento ng makapagdamdaming pag-ibig.
So hindi biro ang proyekto ni Alden, lalo na't kailangan nilang magstay sa Siargao ng mahigit 1 buwan para sa taping. Ibig sabihin, malayo siya sa kanyang pamilya at pansamantalang iiwan ng ibang mga commitments. Bukod pa rito, kilala si Alden bilang isang aktor na todo bigay sa kanyang mga projects. Hindi lamang siya basta umaarte, pinag-aaralan niya ang kanyang role at pinaghahandaan ng emosyon at sinisiguradong maipapakita ang pinakamagandang performance. Sa putong ito, malinaw na hindi lamang simpleng serye ang Love Siargao. Isa itong malaking project na nangangailangan ng buong dedikasyon. So, sa panahon naman ng pagninilay-nilay, bukod po sa pagiging abala ni Alden, na maglalaan muna daw di umano siya ng oras para sa kanyang pamilya sa Holy Week. Ayon sa kanya, matagal na rin siyang hindi nakakapag-banding sa kasama ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa sunod-sunod na trabaho sa unang bahagi ng taon. Grabe naman kasi pagkabisi ni Alden Parang si Alden Richards hindi po siya nababakante, lagi po siyang may ginagawa. So, lumaki si Alden sa pinakahalagahan, Lumaki si Alden na pinapahalagahan ng Holy Week bilang panahon ng reflection, repentance, at pag-aalay ng sarili kay Jesucristo. Bukod kasi sa family time, mahalaga rin sa aktor ang spiritual aspect ng Semana Santa. Sa isang industriya na puno ng ingay, pressure, at expectation, ang ganitong klase ng mindset ay bihira, ngunit napakahalaga. Isa sa pinakahinahangaan kay Alden Richards, yung pagiging yung pagiging very organized. Hindi lang po sa pagiging OC niya kasi napaka-OC ni Alden pagdating po sa kanyang bahay, 'di ba? Talagang hindi niya iiwan yung bahay niya ng magulo, madumi. Talagang lahat 'yan inaayos niya bago siya umalis. Ganun siya ka-OC. So, ganun din po ka-OC si Alden Richards when it comes to the schedules. Very professional niyang pinupuntahan. Wala siyang ina-absenan kahit na hindi na kaya ng kanyang katawan. Minsan sobrang puyat na. Pero talagang go pa rin siya, 'di ba? Kasi ganun ka-professional ang isang Alden. Marami ring fans ang excited na sa pagsasama ni na Alden Richards at Nadine Lustre at pareho silang may matibay na fan base at napatunayan ang kanilang galing sa pag-arte. Si Alden ay kilala sa kanyang versatility mula drama hanggang romantic roles, habang si Nadine naman ay kilala sa kanyang natural at modernong acting style. Ang kanilang tambalan ay inaasahang magdadala ng bagong kulay sa Philippine entertainment. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na magsasama ang dalawang artista kaya't mataas ang expectation ng publiko. Siyempre, isang Nadine Lustre, isang award-winning actress at isang mapakagaling na aktor na si Alden Richards. For the first time in the history, hindi natin nakakalain na sa isang iglap ay magsasama sila nitong si Miss Nadine. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na magsasama ang dalawang artista. So, isa sa pinakamagandang aspeto ng Love Siargao ay ang layunin nitong ipakita ang kagandahan ng Pilipinas. Sa panahon ngayon kung saan maraming international content ang pinapanood, mahalaga rin na magkaroon ng project na magpupromote ng local tourism at culture. Ang Siargao ay kilala bilang surfing capital ng Pilipinas. Ngunit, higit pa rito, isa rin itong simbolo ng natural beauty at laid-back lifestyle. So, ibig sabihin, parang mas magbibigay sila ng mas ipapakita nila yung magandang place ng Siargao. This is really part of parang promotion ng nasabing lugar. Ang Siargao ay kilala bilang isang surfing capital ng Pilipinas, ngunit higit pa rito, isa itong simbolo ng natural beauty at laid-back lifestyle. Sa pamamagitan ng sering ito, inaasahan na mas marami pang tao ang may hikayat na tuklasin ang bansa. So, sa totoo lang, ang ginagawa ni Alden Richards ay isang magandang halimbawa ng balansing buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan at dami ng project, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pamilya at ang kanyang pananampalataya. Sa industriya kung saan madalas ay inuuna ang trabaho kaysa sa personal na buhay, ang ganitong mindset ay kahanga-hanga. Ipinapakita nito na ang tunay na tagumpay hindi lamang nasusukat sa dami ng projects o kita, kundi sa kalidad ng buhay at relasyon sa mga mahal sa buhay. So, yun po yung ilan sa mga talagang hahangaan natin dito kay Alden. Kaya inaasahan natin na medyo mawawala si Alden ng very very light sa limelight ng showbiz kasi nga parang mag-focus siya dun po sa kanila pong taping. Syempre,
ang mga BTS niyan or behind the scene photos and videos, lalabas yan bago. No, hindi po yan kapag tungtong nila doon meron agad mga videos. Maaaring may mga taga Siargao na maglalabas ng kanilang mga videos. So yun yung aabangan natin, 'di ba? Ano kaya mga ganap doon? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dara Eds TV and Dara Eds channel. God bless everyone.